Bakit napakaganda mag-alaga ng mga buhay? Sa dami ng livestock, manok, at betta fish yung aking ginawang negosyo. Bakit pagmamanok, yan, at pagbibeta, yung negosyo ko ngayon, no? Yung mga buhay lang natin na negosyo. Yung ibig sabihin ko ng buhay na negosyo ay nakikita nyo yung negosyo nyo na buhay, no? Katulad ditong ating mga alagang manok. Yan, alagang isda. Yan. So bakit ako nagdagdag din ng isda? Ang manok kasi, no? At saka isda, halos same lang yung rason kung bakit ko sinimulan ito. Ang pagmamanok, sobrang mabilis pong paramihin. Yan o, harvest na naman. Harvest na naman ng itlog. Everyday, may harvest dito ng itlog. Yan. Every 5 days, naglo-load kami sa incubator. At every 5 days, kami nag-harvest sa incubator. At every 5 days din, nagre-release kami. Yan. So, every 5 days, mayroong dito, pera. Yan. Kung madami na yung manok mo. Yan. So, every 5 days kami, dahil marami din po kasi kaming itlog na napuproduce. Kaya, yun, no? Ganun kabilis itong pagmamanok. Every 5 days, may production kami. Kung gusto nyo gawin every 3 days, okay lang naman. Basta't marami na kayong incubator. Yan. At marami din po kayong manok. At maraming kulungan. No? Kasi nga, iba't ibang batch, iba-iba din po yung kulungan. About naman sa pagkain namin dito, no? Balik naman agad yung pera na mga gastos natin, no? Kasi nga every 5 days, meron tayong re-release at malakas yung market ng manok. So, ano ba yung mga market natin dito, no? Syempre yung mga mahilig sa manok, yan, mahilig mag-alaga, mahilig mangolekta ng breeds, mahilig kumain ng itlog, karne, yan, gusto magtayo ng restaurant na hindi na nila kailangan ng supplier. Yun po yung mga buyers natin dito, no, like restaurant and karinderya. Noong nakaraang araw lang, pinakyaw yung mga sisyo namin dito, no, na mga available. So, dito naman ngayon, yung mga incubators natin, may harvest kami niyan mamaya gabi. Yan. Ay kagabi, nag-load din kami. Yan. So, ganyan kabilis, no? Minsan, yung alaga ng sisiyo, no? Minsan maramihan, minsan tama lang. Yan. So dapat bantay sarado din po tayo sa temperature at humidity ng ating mga incubators. Napaka-importante nun. Ito naman yung mga naglalaki ang manok natin, iba din po yung presyo, dami din pong bumibili. Yan, no? Isa ito sa sideline ko dito sa pagmamanok, pagbibenta ng mga higanting manok, which is mahal at malaki yung kikitain mo. No, kapag naparami mo na at maganda din po yung inyong mga alagang giants. Ito yung mga unang napisa, kinuha na namin sila kagabi. Yung iba naman ay naiwan pa sa hatcher. Dito naman sa kabila ay yung aming anak ng Jersey Giants at anak ng Rhode Island Showtype. So ito yung mga presyuhan nito, iba po to, no? Dahil nga Showtype to tsaka Jersey Giant. Yan. Mahal to. Yan. Hindi naman sobrang mahal, affordable pa rin, no? Pero yung benta namin dito, yan, kapag mga 2 weeks na, nasa 400 pesos na. Start kami sa 400 pesos yung pricing namin dito sa Rhode Island Showtype tsaka Jersey Giant. Which is mahal naman talaga yan. So, dito naman sa kabila, yan, ito yung mga gagawin kong breeders. Yan, sa Indio Gigante, yan, Shamu Giants, Rhode Island tsaka Jersey Giant. No, Rhode Island na Showtype, not production type. Dito naman sa kabila, yan, mga mamahalin din natin. Ibang batch naman to. Ibang batch ng Jersey Giant, tsaka Rhode Island Red, tsaka Indio Gigante, at Shamu Giants. Yan. No? So, napaka-bilis ng produksyon. Yan. Napakatangkad ng manok na ito. Naka-free range yan. So, sa ngayon, pinakamabilis paramihin, which is malakas yung market, ay manok, tsaka yung isda nating beta. Yan. No, para lang sa akin. Yan. I-explain ko naman yung side ko sa beta. So, sa ibang livestock, din ako nag-aalaga. Ito lang talaga. Dahil sila yung pinakamabilis. No? Dahil sa incubator, itong manok natin, mabilis silang paramihin. No? Manok, mabilis paramihin kapag may incubator. Ito naman, isa sa bago kong negosyo. Yan. So, itong mga beta na to is not affordable. So, may mga beta kasi na
mura, which is tinatawag na pet grade. Yan. Meron ding potential. Yun ang mga potential tayo dito. Yan. Yung pet grade natin, nasa labas lang. No? Hindi ko sila pinapasok dito sa kwarto. Dahil dito sa kwarto, dito yung mga imported natin. Yan. Mga mamahalin. Yan. Katulad nito. No? So, ito, may kamahalan na. From Indonesia yan. Binihike yan, airport to airport. Yan. Nanalo na po to. Kagabi lang. No? Nanalo siya ng first place. Yan. So, kapag nanalo na yung beta mo, yun nga, nagmamahal din po yung presyo. Yan. So, mga ito, no, nabibili na siya sa mga halagang 1,000 to 1,500 pesos. Yan. No? Hindi kasali yung shipping. So, ito, mga local born lang to. Ito naman, from Indonesia din. Avatar. Fin variation. Yan. So, marami tong kategory. Yan. So, saan ba nilalaban to? Show, no? Show ng paganda. Ito naman, Nemo. Yan. Ito naman, helmet. Ito, nanalo din to kagabi. First place. So, first place din po to. So, maglalaban sila. No? Pero marami kami maglalaban. Pero meron akong dalawang first place na nanalo. Which is maglalaban sila for best in show or grand champion. Yan. No? So, meron akong dalawang chance. Yan. Out of 15 category. Yan. So, ito naman yung mga babae nila. Binibreed namin yan. Pinapalaki ko yung tiyan. And kapag malaki na yung tiyan, ready na siya for breeding. And kapag malaki na po yung size niya. No? So, pinapakain ko po yan ng mga live foods. Yan. So, nakadepende to. No? Nakadepende. No? Pinakamahal kong beta sa ngayon na dumating, ito. Yan. So, hindi ko na sasabihin yung presyo. No? Basta mahal pa to sa pula ko na manok. Yan. So, binibreed ko itong ating mga beta dahil sobrang bilis nilang paramihin, no? Kapag binirid ko sila, within 2 days to 3 days, mangingitlog na. And yung itlog na yon, mapipisa siya for 2 days. Yan. So, meron tayong sample dito. Yan. Kuha ko ng flashlight para makita natin yung mga fry. No? So, ito, mga 2 weeks old na to. Yung mga fry natin. Yan. Medyo madumi yan. No? Pero nililinisan ko yan every 2 days, no? Tinatanggal ko yung kalat. Yan. Yung kalat naman, mabilis lang po yung tanggalin. Yan yung papa nila. Papa yung nababantay. Yung babae, mag-stay lang siya for 2 to 3 days. Kapag may itlog na, kunin na yung babae. Yan. Yung babae naman, pwede siyang i-breed ulit after 2 to 3 weeks. Ganyan kabilis. So, ang beta po ay pwedeng mangitlog ng 400 to 500, no? Or magpa-hatch ng 400 to 500 na fry. So, nakadepende lang sa pag-aalaga ninyo. Pero ito, sobrang daming fry nito. Yan kung nakikita nyo. Yan, mabilis siya. So, isipin nyo, kapag halos maganda lahat to, malaki yung kikitain ko. Yan, at pwede akong mag-export, no, sa ibang bansa. Yan. So, yung negosyo ko naman ay ako yung nagpapashow, no? Yan, para may income din po yung mga bumibili nito. Yan. Nasa 5,000 yung presyo. Kapag nakuha niya lahat ng presyo, pwede siya malano lang 30,000 pesos. No? Sa show ko po yan. No, mas sarili po tayong show. So, pwede niyo pong i-follow yung ating Facebook page. Doon ako nagpo-post ng mga shows natin. About naman sa mga paitlugin, no? Hindi pwedeng ipakita kasi. Pero gusto ko, pasilip lang sa inyo. Yan. Yan. No? So, yan. 2 days lang mapipisa na yan. No? Hindi kasi pwedeng istorbohin. No? Kapag na-istorbo yan, pwede niyang kainin yung kanyang fry or yung kanyang itlog. So, ito malalaki na kasi to. Sanay na sila sa akin. No? So, ganyan po. Yan. Yung pinapakain ko naman, live food lang. Yan. Kunti na lang yung to be fix ko. No? To be fix yung tawag dyan. Or mga kiti-kiti. Yan. About naman dito sa nagkukulture ako ng infusoria. Yun yung pinapakain dito sa beta or yung itlog ng manok natin. Yan, pinapakain ko rin dito. Malaki na sila dahil sa itlog. Yung infusoria at saka BBS or tinatawag na baby brine shrimp, yun yung pinapakain dito. Yan. Mabilis lang siya. Mabilis paramihin. So, yun yung naisip kong business. No? About naman sa pet grade, nag-aalaga din ako, which is nabibili sa salagang 100 to 500 pesos yung mga anak niya kapag nagkaedad na ng 3 months or 2 months. Yan. So, ganyan kabilis. No?
So, yung mga show type naman na sumasali sa show, yung pwede manalo ng 30,000 pesos sa show ko, or sa ibang show, pwede din manalo ng malaking papremyo. Yan, no? Ako online show, no? Which is pwedeng sumali lahat, kahit mga OFW, basta meron lang akong masendan ng premyo, pwede. At kumukuha ako ng judges. Yan, may organizer tayo. Yan, malaki ginastos ko doon, no? Pero maging worth it kapag sumali kayo at nag-enjoy kayo. Yan. So sa show grade, no? Once again, yung show grade may mga potential. Ito mga potential. Nabibigay siya sa halagang 300 to 500 pesos to 1,000 pesos. No, kasi nga may potential siyang manalo na pwedeng ilaban. Yan. Kapag ready for show na, magaganda na, yan, nabibenta na sa halagang 1,000 pesos, no? Hanggang 10 to 15,000 pesos. Yan. So, may gusto nga akong bilhin sa Indonesia. Ganito din po yung, yung strain niya. Yan, multicolor. Ito kasi yung uso ngayon. Halos lahat ng mga ganito na sobrang ganda. Ito sobrang ganda kasi, sobrang balance. Kaya mahal siya. Yan. So, meron akong gustong bilhin, no? Nagkakalaga ng $800. Yan, no? USD yan. Yan. So, ito nanalo na rin to kagabi. Second placer. Ito din second placer. Sa solid body, ito naman sa star tail. Yan, molting pa yan, pero star tail kasi, kaya nanalo din siya ng second place.